Ito bang sinasabi ni Senador Amy Marcos, kapatid na panganay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., first cousin ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez, tita o kanyang pamangkin si Congressman Ferdinand Sandro Marcos ng Ilocos. Yan kapatid, Speaker of the House at Congressman. Kaya ako binabanggit yan kasi yung mga nakapwesto ngayon sa kanilang pamilya. Maliban doon sa kanyang mga anak sa Ilocos, yung national position ang binabanggit ko. Kaya ko po binabanggit yan kasi di ba sabi nga nila pagka nakakatandang kapatid, igagabay mo ang iyong nakababatang kapatid. Sabihin, pagka ate ka, aalalayan mo at tutulungan mo yung nakakabata sa iyo. Sa anumang paraan, pampamilya, hanap buhay, o kung anumang bagay. Di ba? Yan ang kultura ng Pinoy. Talagang mapagmahal sa pamilya at mapagkalinga, lalo na sa nakakabata sa kanya. Pero sa ngayon, sa akin pong opinyon at analysis sa nangyayari, sa mga sinasabi ni Senador Amy Marcos, ay parang hindi naman natin nararamdaman yung pagiging ate ni Pangulong Marcos, pagiging first cousin ng Speaker of the House, pagiging tita ng Congressman Sandro Marcos ng Ilocos. Kasi marami siyang sinasabi noong nakaraang taon, 2023, na pagtutol sa mga programa ng kanyang kapatid at ginagawa ng Kongreso kung saan ang Speaker of the House ay kanyang first cousin. Alam nyo, si Sandro kaya ka laging binabanggit, maliban niyan sa pamangkin niya. Yan po ay Deputy Majority Leader. Ibig sabihin, haligi ng Kongreso. Yun eh. Ngayon, may bago na naman sinasabi si Senador Amy Marcos, na para daw bulkan pagka sumabog or pumutok. Ay ano yun? Yung bang sinasabi mo, Senador Amy, makakabuti ba yan sa iyong kapatid, sa iyong first cousin, at sa iyong pamangkin? Palagay ko hindi. Kasi identify ka bago nagsara ang 2023 na ikaw ay maka-Duterte. Na ang mga Duterte followers ngayon ang napakatindi ng mga sinasabi noong nakaraang taon at ng kasalukuyang taon na mukhang iinit pa laban sa iyong kapatid, sa iyong first cousin, at sa buong gobyerno. Hindi ba? So, posible na sinasabi mo na nakakatakot na baka pumutok na katulad ng bulkan. May nakakayanig yan. Laban sa iyong pamilya. Ganon ba yon? Bakit sa iyo pa nanggagaling ito, Senador Amy? Meron ka bang malasakit sa gobyerno? Meron ka bang malasakit sa iyong pamilya? O nangingibabaw sa iyo ang mga personal and political interest? Dahil lang akala mo, siguro, kung ano man ang iyong plano sa 2025 election at 2029 election, baka akala mo maka-Duterte ang makakasuporta sa iyo. At sa palagay mo, ang mga Marcos loyalists o yung iyong pamilya hindi makakatulong sa iyo. Kasi wala akong nakikitang malalim na dahilan kung bakit masyado kang nagpapa-identify sa mga Duterte. Samantalang pamilya mo, kapatid, first cousin, pamangkin ang nakapwesto. Kung gusto mo ng mas mataas na posisyon sa 2028 or gusto mong manalo bilang senador uli sa 2025, isang sa next year na yan, di ba mas masarap nakakampi ay ang kamag-anak, kapatid, at ang gobyerno? Kasi iba ang dating ng kandidato ng administrasyon kumpara sa oposisyon
o independent o kung ano man yung iyong kalagayan ngayon dahil identify ka sa mga Duterte. So again, nagtatanong lang po tayo kasi ho ang inyong mga galaw, Senador Amy Marcos, ay kakaiba sa mga ginagawa ng Malacanang kaysa ginagawa ng Kongreso. Bagong taon, akala natin bagong buhay, bagong pag-asa mula sa iyo para sa iyong pamilya at sa ating bayan. Kung meron kang sama ng loob, hindi namin alam sa iyong pamilya, pero ang taong bayan po Paano yung Marcos Loyalist? Kinalimutan mo na. Dahil kasi sa aking mga vlog, sa mga channel ko, Mike Abby Opinions, at itong MA Pinoy TV, both Facebook and YouTube, negative, Senator Amy, ang comment ng mga tao sa iyo. Dismayado sa iyo, galit na sa iyo, nagbabanta na sa iyo na hindi ka tutulungan sa eleksyon. Baka hindi mo alam. So pinararating ko lang. Walang personalan, bahagi lang ito ng ating analysis, aking opinyon sa nangyayari at galaw mo. Nasa iyo naman yan Kung itutuloy mo ang iyong mga planong yan, na magpa-identify ka sa mga Duterte, bahala ka. Kung mananatili kang pipitik, babanat at hindi maghahayag ng suporta sa iyong kapatid, pinsan at pamangkin, bahala ka. Pagdating ng eleksyon, ang taong bayan ang siyang magpapasya. Tama ba o mali? Hindi ba? Kaya kayo na mga Pilipino, mga Marcos loyalists, mga taga-suporta ng mga Marcos, kayo na ang bahala. Akin lang hong pinakikilala sa inyo kung ano ang ginagawa at mga galaw ng nakababatang o nakakatandang kapatid pasintabi na ate nga ng ating Pangulo. Ang Marcos, Romualdez, iisang pamilya. Pero si Senator Amy, di ko alam kung ano ang mga galaw. Kaya malaya kayo makapag-comment at react. Okay? Maging matalino sa pakikinig sa aking mga content. Please lang po, huwag out of the wall ang content, ang mga comment. Huwag yung malayo sa topic natin para hindi naman maligaw yung ibang mga followers, supporters natin. Kasi ako, mas gusto ko yung karagdagang kaalaman ang mababasa, madidinig nating lahat. Na may pinagbabasihan kung bakit natin nasasabi at ano ang ating pinanghuhugutan. Kaya si Senador Amy Marcos ay isa sa mga dapat abangan kung ano ang kanyang galaw ngayong taong ito at darating na mga taon. Okay? Ano ba yung parang bulkan na sasabog na ito or puputok na ito? Kung meron kang idea, Senador Amy, lalo na kung makakasama sa iyong pamilya, dapat tututulan mo yan. Dapat i-expose mo yan para matigil. Pero pag pinagtakpan mo at tinago mo ang iyong nalalaman ng mga isyong yan, baka mapagdudahan ng mga Marcos loyalists at supporters ng mga Marcos, nakasama ka ron. Mahirap yan. Delikado yan.